Ayan, magandang gabi mga Kapinoy Creepy Files. Nandito tayo ngayon sa ibabaw. Ngayon po ay magbabahagi na naman tayo ng isa pang nakakatakot na kwento tungkol sa dalawang guro na nadistino sa isang lugar na kung saan ay puro mga aswang ang nakatira. Pinoy Creepy Files. Hello sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Clarice, isang pampublikong guro na mayroong karanasan na hinding-hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Nasa dugo na po namin ang pagiging guro. Ako ay kasalukuyang guro sa pampublikong paaralan noon. Mula pa sa mga ninuno namin, guro na talaga ang naging propesyon nila. Sa kaparehong layunin, ang gusto ko makatulong sa mga batang pinagkaitan ng kapalaran para makapag-aral o matuto. Lalo na po sa mga bundok na halos hindi abot ng modernong panahon. Nahahabag ako sa mga batang ito o maging sa mga taong hindi makapag-aral, matanda man yan. Buhat ng walang guro na gustong magturo sa kanila dahil sa pahirapan at sobrang layo sa kabiasnan ng kanilang lugar. Ewan ko ba? Gusto ko talagang tumulong sa mga ganong komunidad dahil gusto ko na matuto rin po sila. Nasa mga 4 na taon na rin akong grade 1 teacher sa isang pampublikong paaralan sa Mindanao. Hindi ko na lang sasabihin ang pinakalugar dito para iwas sa anumang issue. Dalaga pa ako ng mga panahong iyon. Pero meron akong nobyo na nakatuluyan ko kalaunan. Sa aking propesyon, alam ng prinsipal ang hangarin ko. Sa tuwing magkukwentuhan kami, sinasabi ko sa kanila na kapag may bakante sa mga ganitong lugar, yung mga malalayo, gusto kong magpa-assign doon. Minsan, tinanong ako ng aming prinsipal, sa mga nakilala kong teacher, ikaw lang yung gustong ma-assign sa malalayong lugar. Bakit mo gusto? Okay naman dito sa atin. Gusto ko talaga makatulong sa mga, alam niyo po ma'am, yung mga batang hirap sa buhay. Yung mga walang kakayahan na makapag-aral. Kaya bilib kami talaga sa iyo. Napakabuti ng hangarin mo. Hayaan mo Ma'am Clarice. Pag merong bakante, i-inform kita. Ipapaalam ko kaagad sa iyo. May narinig ako dati pero guro na talaga ang sumusuko dun eh. Bakit naman po ma'am? Marami raw dahilan. Gaya ng walang kuryente. Pinakauna sa listahan yan. Pangalawa, akses sa tubig. Alam mo naman ang ibang teacher, ayaw uminom ng mga tubig sa balon dahil baka marumi. Pangatlo, yung distansya ng lugar, sobrang layo sa kabiasnan. Ilan lang yan sa mga naririnig kong reklamo ng mga co-teacher ko noon na yung mga na-assign sa iba't ibang lugar sa mga katutubo. Ganun po ba ma'am? Pero kung ako ma'am, dahil bukal naman sa loob ko, gusto ko talagang makatulong, ay magpapa-assign ako dun. Sigurado ka ha? Opo naman ma'am. Sige, basta i-inform kita kung may maghahanap dito. Matagal mo na rin sinasabi sa amin yan eh. Sige ma'am, thank you po. Ganun lagi ang eksena. Pero iniisip ko noon na hindi mangyayari yun. Dahil sa tagal kong gusto na ma-assign sa ibang lugar o sa malalayo, ay wala naman pong bakante ayon na rin sa prinsipal namin. Ngunit isang araw noon, hindi ko inasahan na magkatotoo ang gusto kong mangyari. Nakita kong may kamiting ang prinsipal sa paaralan na mataas na opisyal sa DepEd. Sa mga sumunod na araw ay ipinatawag ako ng prinsipal at nag-meeting kaming dalawa. At dito magiliw niyang ibinalita sa akin na mukhang matutupad na ang aking gustong mangyari. So, kaya mo ba talaga Ma'am Clarice? Matagal mo nang hinihiling yan. Matutupad na ang gusto mo, may nag-resign na teacher sa lugar ng mga tribo sa sitio Ngit-Ngit. Talaga ma'am? Sige po, pumapayag po ako ma'am. Magiliw na sagot ko kay principal.
matapos maasikaso ang lahat, ayun, nadistino na po ako sa naturang lugar. Pero bago yon, halos ayaw pumayag ng kasintahan ko gawa ng sobrang layo ng lugar na iyon. Na talagang sobrang bundok na. Pero wala rin siyang magawa kasi desisyon ko ang masusunod. Kung ayaw niya akong suportahan, talagang magkakahiwalayan. Bagay na ayaw niya naman mangyari kaya pumayag siya. 2 gabi rin kaming hindi nagkaintindihan noon. Ang sabi niya, nag-aalala kasi ako sa iyo, mahal. Alam mo namang mahal na mahal kita. Bakit ka nag-aalala? Kung mahal mo ako, dapat sumusuporta ka. Kung natatakot ka kasi malayo yun, wag. Dahil hindi naman ako nag-iisa doon. 2 teacher kami. Ano ka ba? Yun nga ang inaalala ko eh. Baka pagbalik mo sa lungsod dito sa atin, wala nang tayo kasi kasama mo ang lalaking teacher. Ay nako Ruben. Babae yun. Hindi yun lalaki at isa pa. Tingin mo ipagpapalit kita sa kanino man dyan? Ano kasi? Huwag mong igaya ang utak ko sa utak mo ha. Bakit kung magkalayo pala, ganun na agad? Ipagpalit na agad? Umayos-ayos ka dyan Ruben ha. Sorry na nga mahal. Binibiro lang naman kita eh. Biro daw oh. Namumula ang mata. Sorry na nga. Sige na, pumapayag naman na ako eh. Kailan nga ulit yung alis natin? Ngayong linggo na. Ihatid mo kami ha para malaman mo ang lugar. Wala nang nagawa ang kasintahan ko. Pumayag na siya. May motor si Ruben. At upang malaman niya rin ang sitio Ngit-Ngit, ay nagpahatid kami sa kanya. Bale 4 kaming nagtungo doon kasama ang isang co-teacher. Mula sa Patag ay nasa mga 20 minutos o mahigit pa ang paakyat gamit ang motor. Pagdating sa tuktok kung saan iniiwan ang mga motorsiklo ay nasa mga 1 oras ang lakaran at kinakailangan pang tumawid ng ilog. Unang pagkakataon na makatawid sa hanging bridge kaya nangangatog ang tuhod. Pero ayos lang dahil gustong gusto ko talaga ang mga ganoong lugar. Sa totoo lang naaawa ako sa aking nobyo kasi siya ang nagbuhat sa mga gamit ko noon. Pare-pareho kaming humihingal. Pero hindi ako katulad sa kanila na nakaramdam ng pagod sa halip. Ay masaya pa nga ako pagkat matutupad na ang pangarap ko na makatulong sa mga batang pinagkaitan ng tadhanang makapag-aral. Pagdating namin sa lugar na yon ay sinalubong kami ng isang namamahala sa paaralan. 2 classroom lang ito at tigi-isa-isa kami ni Jenna. Ang tinuturuan ko ay kinder at grade 1. Nasa mga 20 lang lahat ng mga batang nag-aaral sa lugar na yon. Pati mga matatanda sumasali. Halos lahat kasi doon hindi nakapag-aral. Gusto rin nilang matuto kahit papano. Halo-halo ang mga estudyante. Kinder, grade 1. Yung mga grade 1 matatanda na. Ang dahilan, putol-putol ang pagturo ng mga teacher doon dahil ayon sa mga nakausap namin, minsan nawawala na lang bigla ang mga guro. Umaalis daw ng hindi nagpapaalam. Ang iba naman, nagpapaalam dahil hindi na raw kinakaya. Basta ang daming kwento, ukol sa pag-back out ng mga guro sa naturang lugar. At yun nga, bandang 3:00 ng hapon ay umuwi si Ruben kasama ang isang taong naghatid sa amin doon. May bahay kaming tinutulugan, gawa lang din ng mga katutubo. Hindi simentado dahil imposibleng makagawa sa lugar na yon ng bahay na yari sa semento. Napakasarap ng simoy ng hangin, sobrang tahimik. Nakaka-relax tunay ang lugar nila. Puro malalaking kahoy ang matatanaw mo sa paligid. Walang ingay ng sasakyan. Walang ingay ng mga tao. Napakapayapa. Na kahit ang mga taong naninirahan doon ay halos hindi sila nagsasalita. Tanging mga ibon lamang at mga huni ng uwak ang maririnig mong nag-iingay doon. Kinabukasan, binisita namin ang 2 kwarto na paaralan. Maayos. Walang alikabok.
Natutuwa kami ng kasama kong guro pagkat pareho kami ng hangaring dalawa, makatulong sa mga katutubo. Ngunit ipinagtataka namin doon hindi katulad sa ibang lugar na kapag may teacher, magiliw sila. Kabaliktaran naman doon sapagkat ang mga tao ay tahimik lang mula nung pagdating namin. Nakatitig lamang sila sa amin at kung tatanungin ay tipid kong sumagot. Minsan tangulang at ngiti. May masiyahin naman na mga bata. Pero halos lahat tahimik lang na nakatitig sa amin. Isa pang ipinagtaka namin sa kilos ng mga ito ay noong kinakausap namin ang nasa mga 6 na kabataan. Ang mga nanay nila ay nandudoon lang sa unahan nakatayo, nakatingin sa amin. Habang kinakausap o tinatanong namin ang mga bata, matipid sila kung sumagot, kadalasan tangulang at ngiti. Tapos magtitinginan sila at magngingitian. Isa pang bagay na ipinagtaka ko talaga doon ay yung tinusok-tusok nila yung balat namin ni co-teacher gamit ang mga hintuturo nila. Na para bang tumutusok lang ng cake tapos tinitikman ang daliri. Kaya napakunot-noo kami at napangiti sa kanilang ginagawa. Hindi ko makakalimutan ang sinabi ni co-teacher. "Uy mga bata, bakit nyo kami tinitikman? Hindi naman kami cake." Pero ngumiti lang ang mga bata noon at masayang masaya sila. Hindi namin binigyan ng maling kahulugan yon dahil buong akala namin normal lang sa mga katutubong paslit ang ganong kilos. Ako kasi ay medyo malaking babae, ang baga chubby. Si Jen katamtaman ng katawan. At yun nga, wala lang sa amin yun. Nabuong akala namin dala lang ng tuwa ng mga bata kaya pinisil-pisil nila ang balat namin sa kamay, sa tiyan, sa pisngi, tapos tinitikman ang daliri. Ngunit ang hindi namin alam, kaya pala nila ginagawa yon ay dahil ang tingin pala talaga nila sa amin ay pagkain. Ganun na nga. Pagod ang katawan namin sa maghapong paglilinis. Pero kinagabihan habang nakahiga na kami ni Jen sa aming munting kwarto, katabi ang lampara. Kahit anong pilit kong makatulog ay hindi talaga makatulog. Mataas ang bahay namin. Nagtataka ako bandang hating gabi, may nauulinigan akong iabag ng mga tao sa palibot. Dala ng pagtataka, bumangon ako at sumilip sa maliit na siwang. Gisingin ko sana si Jen. Kaso ayoko naman madistorbo ito. Paano ba naman kasi? Nakita kong nasa mga 6 na baboy ang magkahilerang nakaupo sa may damuhan habang nakatingala sa kwartong tinutulugan naming dalawa. Nagugulumihan ako sa mga ito. Parang hindi sila normal. Kitang-kita ko dahil maliwanag ang buwan ng gabi na yon. Kulay itim at nangingintab ang kanilang mga balat. Ang ipinagtataka ko pa, hindi sila gumagalaw at nag-iingay. Di ba ang normal na baboy meron naman talagang ingay yan at malikot sila, di ba? Pero yon, hindi, kakaiba sila. Parang nag-uusap na parang nagkakaintindihan. Ang ginawa ko para maitaboy sila ay umubo ako ng medyo may kalakasan. Pag-ubo ko ng ganon, bigla silang tumayo at nagsialisan. Nasabi ko na lamang na hindi normal na baboy. Parang nag-uusap talaga. Alam niyo yung nagtitinginan sila sa isa't isa habang naglalakad palayo. Kinabukasan ay nagtanong-tanong kami sa mga residente. Sa 10 tinanong namin, isa lang ang sumagot ng medyo masabi natin na matino. Ang iba kasi, titig lang at ngiti ang sinasagot sa amin. Sobrang weird nila. Subalit na iintindihan ko naman po sila kasi alam kong sa sobrang liblib ng lugar at layo, hindi maiiwasan na minsan nagiging ignorante po yung tao. Nahihiya sila at hirap makipag-communicate. Sa bawat gabi,
Parang may kung ano-anong nasa paligid ng bahay namin. Subalit sa paglipas ng mga araw, sinanay ko ang aking sarili. Di tulad kay Jenna, kahit saan mo ilagay talagang okay siya. Nakakatulog siya ng mahimbing. Ganon din naman ako sa kanya. Pero ewan ko ba, hindi ko ma-explain sa umpisa bakit na ganon ang nararamdaman ko sa naturang lugar. Normal lang naman yung manibago sa lugar pero mahaba na sa akin ang 3 gabi na hindi makatulog ng maayos. Ganon pa man ay sinanay ko ang aking sarili. At sa unang ilang araw sa pagtuturo, pinilit ko talaga ang aking sarili na maihatid sa mga bata pati sa matatanda ang mga dapat nilang matutunan sa paaralan. Pero unang beses ko maka-encounter ng mga bata na parang ayaw intindihin ang mga aral at leksyon na ibinibigay ko sa kanila. Pati si Jen nagtataka sa kakaibang ikinikilos ng mga bata. Subalit may isang nanay doon. Ang normal kong kumilos at magsalita. Hindi siya katulad ng iba na tititigan ka lang. Ang sabi niya sa akin habang patingin-tingin sa paligid, "Ma'am, masanay lamang po kayo sa kanila. Kaya po sila ganyan kasi nanibago lang po sa inyo." "Ah, oo, naiintindihan ko naman, misis. Huwag po kayong mag-alala." Sagot ko sa kanya. Pero halatang sa mata niya ay meron pa siyang ibang gustong ipaabot sa akin na hindi niya lang masabi. Ang anak niya aktibo naman sa paaralan, iba sa ibang kabataan. Kaya lang may mga kilos sila na sobrang nakakapanibago sa amin. Yun yung palagi nilang sinusundot ang aming balat gamit ang kanilang hintuturo. Tapos didilaan nila ang hintuturo nila na para bang cake na tinitikman. Kaya nagturo rin ako ng tamang asal sa kanila kaso parang sanay sila sa ganon. Nalingid sa aming kaalaman, sinanay na pala ng mismong mga magulang. 2 linggo, dito na po nangyari ang pinaka nakakatakot kong karanasan sa aking buhay. Isang pinakamalungkot na desisyon na nagawa ko. Isang gabi, 12:00 pasado, nagising ako dahil maingay sa labas. Naririnig kong may nagbubulungan. Mga boses tao talaga pero nang silipin ko sa siwang, hindi tulad ng aking inaasahan. Hindi mga tao ang bumungad sa aking mata, kundi mga itim na baboy. Dito'y kinabahan na ako ng labis kasi parang may something sa kanila. Alam nyo, hindi po ako naniniwala sa aswang dati pero nagbago ang lahat ng yon. At habang tinititigan ko sila, nagtataka ako para silang mga taong nag-uusap. Nagtitinginan pa sa isa't isa tapos titingala sa kwarto namin. Ginawa ko ang ginawa ko dati. Umubo ako ng may kalakasan. Pag-ubo ko ng ganon, biglang tumayo at naglakad ang mga baboy na nasa 5 ang bilang. Malalaki sila. Dito ay tinanong ko si Jenna kung naniniwala ba siya sa aswang. Talagang ginising ko siya sa kadahilanang natatakot na ako. Pero sumagot siya sa akin ng no. Hindi. Kinuwento ko sa kanya na nakakita ulit ako ng mga baboy na nakatingala sa kwarto namin ng 12:00 pasado ng gabi. Ang sagot niya, "Di ba sabi ng isang nanay mga baboy ramo lang yon? Kasi alam mo naman nasa bundok tayo. Bakit ka matatakot?" Hindi kasi normal na baboy yun eh." "Baboy lang yun, ma'am. Huwag mong takutin ang sarili mo. Alika na, matulog na tayo. Hayaan natin sila. Huwag lang tayong bumaba para safe tayo. Gaya nung sabi nung nanay, di ba? Kasi ang mga baboy na yan, nangangagat daw at nandudumog dahil mga wild sila. Pero kasi mukhang may mali sa mga baboy na yun, Jenny." "Ha? Bakit mo naman nasabi?" Kasi mga busis tao sila eh. Nagbubulungan. Yun talaga ang narinig ko sa kanila. Akala ko nga mga tao talaga eh. Pero pagsilip ko mga baboy. Sa tingin ko, guni-guni mo lang mga boses na yun, ma'am. Hayaan mo sila. Huwag ka matakot. Sagot ni Jen sa akin. Sinunod ko na lang ang mga sinabi niya.
para hindi ako matakot. May point naman siya eh. Ngunit sa mga sumunod na araw, sa paaralan ay sikreto akong kinausap ng isang nanay na nag-aalala pala sa amin. Ang sabi nito, "Ma'am, diretsuhin na kita hanggat may oras pa." "O misis, ano pong problema?" "Ma'am, kayo po ang may problema. Naaawa po ako sa inyo. Mabait po kasi kayo. Sana makinig ka at sundin mo ang sasabihin ko sa inyo. Umalis na po kayo agad dito." "Teka, bakit? Anong problema?" "Ayokong matulad kayo sa ibang guro na bigla na lang naglaho sa lugar na ito." "Anong ibig mong sabihin?" "Teka, bakit naglalaho?" "Wala bang nagsabi sa inyo, ma'am, na ilang guro na ang nawala sa lugar na ito? Anong nangyayari sa kanila?" "Ma'am, mga aswang po ang tao sa lugar na ito. Bilang lang ang hindi. Pero lahat dito sinasanay ng kumain ng tao. Siguro napansin niyo naman ang kilos ng mga bata. Sinusundot nila ang balat ninyo, di ba? Tinitikman kayo ng mga yan." "Ano? Totoo ba yung mga sinasabi mo?" "Opo, ma'am. Kaya umalis na kayo hanggat may oras pa." Seryosong wika ng isang ginang. Sa aking nalaman, saglit akong natulala. Kaya pala kakaiba ang ikinikilos ng mga tao sa lugar ay dahil mga aswang pala sila. Halos hindi ko na alam ang aking gagawin dahil sinabi ng ginang na huwag kaming magpagabi sa araw na yon, na dapat makaalis na agad dahil buo na ang plano ng mga aswang. Nakakatayin kami pagsapit ng gabi ng araw na yon. Wala na kaming sinayang na oras. Ura-urada ay umalis kami sa lugar. Tanghali pa lang noon kaya minabuti na namin na lumisan. Nagpaalam kami, mamimili lang at babalik mamayang hapon. Nagmamadali na kami. Lakad takbo ang aming ginawa. Ilang oras pa bago namin marating ang bahagi na medyo may bahay-bahay na. Ang parte ng lugar na yon ay hindi na sakop ng sityo na puro aswang ang nakatira. Doon pa lang kami nakahinga ng maayos ni Jen. Siguro ay hindi pa namin oras dahil habang naglalakad kami, biglang dumating si Ruben. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Ilang araw na umano siyang hindi makatulog ng maayos kakaisip sa akin. Hindi dahil sa namimiss niya ako, kundi parang may mangyayari na masama sa amin ng kaibigan ko. Kaya minabuti niyang puntahan kami. Hindi nga siya nagkamali, pagkat ilang gabi na pala kaming pinagplanuhan ng masama ng mga aswang sa lugar na yon. Mabuti na lang may naawa at tumulong sa aming dalawa. Kung wala, patay na kami ngayon. Unang beses kong matakot sa buhay ng ganon. Kahit sino naman, nakakasalamuha mo ang isang baryo na puro mga aswang ang nakatira. Pati mga anak pinapakain nila ng karne ng tao. Lahat siguro ng mga gurong naglaho sa lugar na yon, pinatay nila. Kaya naman pala kakaiba ang mga kinikilos ng mga taga roon. Pati gabi may mga bisita. Halos lahat pala sa baryong iyon ay mga aswang. Gusto ko man pong tumulong pero dahil sa panganib, itinigil ko ito at umalis kami ni Jen. Hindi ko naman pwede na itaya ang aking buhay doon. Ang nakakalungkot lang, hindi kami sinabihan na ang mga dating guro pala sa lugar na yon, karamihan, bigla-bigla na lang naglalaho. Alam din pala nila na mga aswang o kaaswangan ang lugar na yon. Hindi man lang sinabi sa amin. Kumbaga parang ipinakain kami sa mga halimaw. Bagay na ikinasama talaga ng aking loob. Ganun pa man ay nagpasalamat pa rin kami dahil nakauwi kami ng ligtas ni Jen. Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan namin na yung lugar na yon pinasok ng mga rebelde dahil yung pumalit na guro ay kamag-anak ng komander. Isang buwan lang tumagal na wala bigla ang guro na iyon. Nalaman na kinatay ng mga aswang kaya sinalakay sila ng mga rebelde. Maraming pinatay ang mga grupo dahil napag-alaman nila ang buong sityo na yon ay puro aswang ang nakatira.